spoiler sa ating pong Christmas celebration ay gawa hindi ng mga nasa ibaba, kung hindi gawa ng mga nasa itaas. Ang lahat ng itong pinoproblema ng bayan ay hindi gawa ng nasa ibaba. Ito'y gawa ng mga nasa itaas. Think about it. We have to think about it. It's given. Kaya po, para po sa lahat, para po sa mga nasa itaas-taasan, kayo na pong bahala sa kanila. Ang tawag nila, Cabral Files, DPWH leaks. Opo. Ang binabanggit po ng palasyo, ito daw po ay no probative value. At kung gagamitin daw po ito dahil sa may question kung paano ito nakuha, baka daw po ito ay hindi po katanggap-tanggap. Walang nakulong nung Pasko. Aba, dapat ngayong New Year meron. Dagdagan mo, wag lang isa. Tsaka magkulong ka ng wag contractor lang. Magkulong ka ng proponent. Meron yung sa rock netting, pinahil natin sa Balintugan. Pero mismo yung contractor doon, sabi niya, Mayor, isa to sa pinakamalaking contractor ng rock netting, not only in Benguet but in the entire Philippines. At sabi niya sa akin, nung nagkaroon kami ng one-on-one meeting, face-to-face, sabi niya, Mayor, tapatin na kita. Yung buong Cannon Road na yan at yung ibang lugar dito sa Benguet at sa ibang lugar pa ng Cordillera, 90% yan substandard. Bakit? Bakit mo sinabi? Isa lang sir ang pinanggalingan ng mga na yan eh. Isa lang ang pinanggalingan ng source ng materialis yan. Kanino galing? Sa kanila congressman. Yung pong contractor na ka-deal po nila doon sa rock netting, yung tinutukoy nyo po na nagsasabi na 90% substandard. Balintogan na. Yes. So may Tapos meron pang isa rin. Yung mga solar lights dito, napakaraming anomalya. Yan. May final kaming ghost project dyan sa Benguet area. Na nga ang Pasko, baby girl, pero tuloy pong ating selebrasyon pa rin. Yes, Yes, tapos na ang Pasko pero malapit na ang 2026. Hindi pa tapos ang celebration dahil ano pa rin traffic pa rin sa Balintawak. Nanggigigil ako baby. Ang aga-aga. Sa sobrang traffic, meron na nagbanggaan na truck tsaka bus kanina dun sa area na iyon. Nagkit-gitan, ganun. Oo, nagkit-kita na sila ganun. O sige, so, po'y magpapagal this morning. Ang mga nasa taas, tulog pa. Yes. Good morning din po sa mga Sarap nasa ng buhay, itaas. ha? Naman. Oo. Ganun talaga. Tatawa si Derek eh. Pero tandaan nyo, Bakit? lahat ng nasa taas, kailangang bumaba. Ganun. Oo. Kaya yung mga nasa baba, pasasaan ba't aangat din at tataas yan. Good morning! Sa lahat po ng ating mga suki ng mga senior citizens, mga uri manggagawa, muli po pagpupugay sa inyong lahat. Kayo ba'y nakapagpahinga over the weekend? Ikaw, girl. Nakapagpahinga at nakagala din over the weekend. Very Masaya-masaya, nice. very refreshed. Ready na po for one whole week of work. Actually, handa na ako sa 2026 eh. Kahit bukas na yan, ready na tayo. Ikaw ba, partner, kamusta? Ikaw ba'y nakapagpahinga over the weekend? Hindi ka naman ba na-stress? Wala ka bang napanaginipan na proponents? Kasi ako meron na Ako naman nasama na naman sila sa panaginip ko. Pero magandang panaginip namin. Ano ang Nagsistay kami. Ha? Oo. Ha? Nung proponent na kasama ko. Ba talaga? Oo. Sino to? Very nice naman. Oo. At least, siguro sa iyong panaginip, nakulong na sila. Hindi pa rin. Hindi happy ang ending. Baka maging panaginip lang na. Wala panaginip eh. lang yun. Ha? Walang nakukulong hanggang sa panaginip ko. Opo. Pero wag ka mag-alala. Bakit? Ang sabi naman nila, kung walang nakulong, kung may inaantay kayo na makulong ngayong Kapaskuhan, sa bagong taon, Oh. may makukulong. Yun naman ang bagong pangako. Sino nang ako? Meron. Sino? Si Dave Gomez. Yun ang sinasabi niya. Oo, may mga ganun. Kapati siya eh. Naasahan mo na ha? Di ba? Anyway, ako naman mahaba-haba ang tulog. Sa sobrang tulog, sumakit na ulo ko. Nasobrahan naman. Oo. Anyway, tayo po ay nagpapasalamat pa rin nga dahil ang tulog po ay napakalaking biyaya. Yan po importante sa mga tao. Yung dami-dami hong mga balita over the weekend.
Ano ba ang pinakatampok na balita, girl? Alin doon ang gusto mong unahin? Yung mga consultant? Consultant, oo, ha? papasa na bang consultant ang itsura ko? Consultant looking na ba? Na binabayaran ng supot-supot o kaya Hindi. minsan nakamaleta? Mukha ka lang nasa itaas. Bye, thank you naman kung gano'n. Puting-puti, walang bahid ng dungis. Hindi nadudumihan sa ibaba. Okay. Oh. Mukha ka talaga Huwag kayong nakatataas. mag-alala, ha? Oo. Kahit ganito ang itsurang may allocables. Oo. Itsurang may Sa allocables. kwintas pa lang. Ay, alam mo naman tayo. Talaga namang, Yes, salamat si Abby. okay ka talaga, girl. Siyempre. Ang galing mo magdala. Naman, tayo pa. Yung 200 pesos na damit, kaya kong gawing 20,000 pesos looking yan. Nasa nagdadala yan. Pero seriously, baby, anong gusto mong unahin sa sobrang dami nangyari over the weekend? Ha? Oo. Yung SWS. Aba! Easy. Oh, Sige gusto po. mo unahin yun. Sumadsad ang Pangulo. Naku po, hindi walang epekto. Kasi nga sa mga panahong ito, kauna-unawa naman yan. Opo, bagamat yung isa, mukha talagang tinamaan na ng ng Teflon dictum. No? Teflon Kahit na ano dictum. kahit na ano pang gawin, hindi nila maibaba. Oo. At tumaas pa. Thank you. Marami talagang mga Sige. Marami pa rin ang nagtitiwala. Sandali lang. Binabasa ko nga yung survey. Much trust, little trust. Alright, mamaya din po, hayaan niyo po at kami po muli ay magpapaliwanag sa inyo. No? Ito hong ngayon ay controversial na ano man po ang tawag nila, Cabral Files, DPWH leaks. Leaks. Opo. Ang binabanggit po ng palasyo, ito daw po ay no probative value at kung gagamitin daw po ito dahil sa may question kung paano ito nakuha, baka daw po ito ay hindi po katanggap-tanggap o hindi maaaring gamitin. So mamaya po, bigyan ho natin ng paliwanag ito na sa ganun po naman ay mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Itong mga salita, insertions, allocable, leadership fund, etc. But ang bottom line po dito, mga kapatid, ito po, number one ay pera ng bayan at pangalawa, ang tanong, saan po dinala itong sinasabing pera ng bayan na ito kung ito man po ay nailaan sa isang partikular na proyekto. Okay? Naku, Mamaya po oo yan. nga. Okay. Sige. Mga proyekto na yung iba tapos na ay napopondohan pa. Sige po, ipapaliwanag ho natin to para ho naman ninyo maunawaan kung gaano po ito kahalaga, gaano po ito kaimportante sa ating pa rin pong paghingi ng katarungan at pananagutan. Kasi siguro sabi nung mga nandidiyan sa Pasig River, baka humantong daw ho tayo sa kawalan na po siguro ho ng tiwala at pag-asa at sabihin ng mga Pilipino, hindi, okay na yan. Di ba? Quits na tayo. Pwede ba yon? Ay, hindi po pwede yun. Paano quits? Wala na. Paano magiging Hintayin na lang quits? natin sa next election. Ha? Pwede ba yon? Ay, hindi. Parang hindi yata yun ang sinasabi na nga. Parang ang tingin ko, meron pa rin sasampulan by January. Lalo na ganito yung ratings. Kung nakita ng Pangulo, di ba kung ako ang asawa ng Pangulo, bubulungan ko yan. Sasabihin ko, honey, this can't be happening. O kailangan ipakita natin sa taong bayan na yung sinasabi mo ay ginagawa mo rin. So kung walang nakulong nung Pasko, dapat ngayong New Year meron. Dagdagan mo, wag lang isa. Tsaka magkulong ka ng wag contractor lang. Magkulong ka ng proponent. Alam nyo, ako ay natutokso ng ipaliwanag ito ngayon pa lamang. Pero mamaya na po kasi mga nasa itaas ay tulog pa. Oo nga. Opo, Paano naman marinig nila mamaya tayo? na po natin to ipapaliwanag kasi sa lawak ko talaga, napakalawak nito. Napakarami po ang sangkot dito. Mahihirapan kahit na po ang ombudsman dito. Kaya ho, ang tanong dito, mga kapatid, ito hong ICI na iisa na lang ang commissioner. Oo nga Alam mo, nalalabuan Ano pa ako sa dun. isa nito? Si Fajardo kasi ang sinasabi niya, kaya daw siya nag-resign. Tapos na daw. Yung mga dapat niyang gampanan sa ICI. Hindi nga Tapos natin siya narinig eh. Ay, teka lang. Nawindang ako, nalito ako. Kasi ko, tapos na? Yun na ba iyon? Yung mga kailangan nilang gawin? Hindi nga natin siya narinig eh. Oo. Dito nga sa hearing, hindi ko siya napanood eh. Oo. Anyway, ito ho ang magandang katanungan. Opo, the fact po na iisa na lang yung nandidiyan,
At nagsasabi nga po, what the world needs now is love. Opo, si Ginoong, ano pangalan niya ulit? Yung Si Ginoong Andres Reyes. Oo. Siya na lang po ang natitira diyan. Oo. Ito ho ba'y may saysay pa? Baka ho, palagay ko dito, hindi na po ito magpapatuloy pa. Baka yan po ang kahihinatnan niyan. Pero ang tanong, talaga bang napapanahon pa na magkaroon ng isang Independent People's Commission na bubuuin po, kumbaga sa pamamagitan po ng isang Republic Act o batas? Kasi nga, girl, dito ho sa skandalong ito ha, na wag ko nating kalimutan sa lawak nito, sa dami ng sangkot dito. Kaya ho pati nga Kongreso, siguro din po sa kanila, dahil nga sa kawalan po ng kredibilidad, kung sila ho ang nag-iimbestiga sa kanilang sarili mismo, sino pa ho ang ating aasahan? Ombudsman? Ombudsman ngayon na punong-puno na po ang kamay nila ngayon sa dami ho ng mga dapat na imbestigahan. At totoo ba ho na talagang dito walang sisinuhin o kinakailangan ng isang independent talaga na komisyon para bubusisi po sa lahat ng ito sa dami po ng sangkot. Halimbawa, ito na. Ito na kami. Sige, halimbawa. Yung sinasabi ng mga cabinet secretaries daw, na may mga initials. 5 daw po ito. Sabi mismo din po ni Senator Ping Lacson, 5. Okay, may mga initial na binabanggit. Yung isa po tumatanggi nga kasi ES ang sinasabi, Executive Secretary. Pero sabi po ni Lucas Bersamin, hindi ako yan ha. Huwag kayong dadamay ng dadamay dyan kung sino-sino ha. Mag-deny na. Okay. Oo, yan sinasabi. Sige, tanggapin natin po mga kapatid na talaga may tututulpot ko kontra dyan kapag po nabanggit ang mga pangalan o maging initial. Pero may isa, yung SAP na sinasabi. SAP. Mga kapatid, na isa ho doon sa mga cabinet officials daw po na meron siyang allocable. May sarili siyang pondo sa DPWH project for 2025. Ito ho, patikim lang ito, mga kapatid na ating pong usapan na SAP. Kung iisipin mo, ano ang alam ko, SOP. Oo, yun na nga. SAP stands for what? Pwedeng Special Assistant to the President. SAP. Tama. Pwede rin pong Secretary Amena. Pangandaman. Pwede rin. SAP nga din yun. Pwede rin ganun? Oo, pwede rin ganun. SAP nga. Oo, ngayon ko lang naisip. Ngayon mo lang Ngayon ko lang din naisip na pwede nga yun. Pero for sure, magde-deny din. Kung sino man ang may uugnay dito, lahat naman sila nagde-deny. At lahat sila sinasabi, wala kaming kinalaman dyan. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, nagsasawa na ho ba kayo sa isyong ito? Kung kayo po nagsasawa at ayaw nyo na humapakinggan ng isyong ito, palagay ko po, mukhang mauulit pa ito. Naku po, wag naman sana kayo magsawa. Kapag Saka na po kayo ganyan, magsawa pagka sige. nakakulong na po silang lahat. Alright, Hindi tayo opo. pwede magsawa dito nang nandiyadyaan pa sila. Sige. Oh, So mga sige. kapatid, dyan po lamang kayo kasi po kami hitik na hitik sa informasyon. Marami ho tayong mga panayam para ho sa mga isyong pambayan. Bottom line mga kapatid, ngayon pong papalapit na ang bagong taon. Lumipas na po ang Pasko. Bagamat yung pong spirit nga, kahit na paano po, di ho ba? Kahit sabi nga ng iba, kahit na po ano pang kabigat ng ating problema, kahit na gaano pa kahirap po ang buhay, tuloy po ang ating pa rin pong paggunita at pagdiriwang po sa holiday season na ito. Amen. Pero hindi natin maitatanggi na nabahiram po ang ating pagdiriwang at itong ating pinag-uusapan ng dahil sa kanila. Ang lahat ng ito ang may gawa ay dahil sa mga nasa itaas. Itong ating pong pinag-uusapan na ito at ito pong kumbaga po ay naging spoiler sa ating pong Christmas celebration ay gawa hindi ng mga nasa ibaba, kung hindi gawa ng mga nasa itaas. Ang lahat ng itong pinoproblema ng bayan ay hindi gawa ng nasa ibaba. Ito'y gawa ng mga nasa itaas. Think about it. We have to think about it. It's given. Kaya po, para po sa mga nasa itaas-taasan, kayo na pong bahala sa kanila. Naisingit mo pa yun, ha? Oo, tama. Tama naman. Tama. Kayo na po ang bahala. Para po Pwede nyo po silang tapikin, pwede nyo rin po silang kuhanin.
nasa sa inyo po yun. O kaya po Oo. itong mga nasa itaas na ito ay wag na lang. Okay. Baka masaktan sila eh. Oo nga. Okay, sandali lang mga kapatid. Okay. Papunta po dito sa may Orange sa Makati. Itong reblocking na ito na nagbunga nga po na matinding traffic. Wala po kaming makapanayan po sa MMDA kung paano baga ang kanila pong diskarte dyan. Although nag-assume na po bilang General Manager, ito po namang si General Nicanor Torre. Nicolas. Nicanor Nicolas. to. Sino ba Nicanor Ba't sinasabi mo? si Mang Nakakailang Canor? ka ng Nicanor. Sorry Iba po. si Mang Canor kay Nicolas. Oo. Nicolas. Nicolas. Si General Manager Nicolas Torre. Ano pala siya, no? Deemed resign. Nicanor Bartolome. Sorry. Sorry po. Kaya siya nalilito. Kasi pareho naging chief PMP yan. Parehong starts with ni. Okay. Di ba? Nicanor, Ito muna. Nicolas. So, baka lang ho. Kasi wala ba doon sa Metro Manila Film Festival awarding? Si Gabi ng Artes. Parangal, si Ginoong Artes. Parang nandun ba siya, si Ang Chairman? nakita ko ay si Ginoong Torres. Baka nasa abroad, ano? Wala. Kaya si GM ang yun nandun. Oo, nandun siya. Palagay ko baka nasa abroad ngayon. Oh, Parang si Secretary Vince Dizon din. Oo nga. Saan No. ba si Sec Vince ngayon? Nasa abroad. Sa Paris? Humihingi siya. Europe? Hindi ko alam. Oo. Pero nasa Well, taas they- din kasi siya eh. Ha? Nasa taas Nasa din. taas din siya. Oo, nasa taas ng Pilipinas yun eh. Saan ba banda yung London? Sa taas o sa baba ng Pilipinas? Nasa taas. Nasa taas. O, sige. Naunawaan naman natin. Oo naman. Yung hinihingi ni Sec Vince na sabi niya baka pwede pagbigyan daw muna siya ngayon. Oo, wala muna daw hong interview kasi gusto niya ho daw mag-detox. Oo. Kumbaga magpaalis po ng stress. Oo. Yan. Work detox. Oo. Oo. Naintindihan natin yan. Oo Kasi naman. nga sobrang pressure sa kanya. Totoo. Sa kanya pong trabaho. Sana lahat may ganung option, di ba? Mm. Oo, kasi Mag, tayo, no work, Europa no ka, pay tayo eh. halimbawa. Oo, no work, no pay tayo. Gusto yun man ng mga uring manggagawa mag-detox sa stress nila sa work, di pwede. Oo. Oo. Ay, hayaan na natin siguro kasi nga ngayon ay panahon din ng pagbabakasyon. Kaya naintindihan din natin sila. Oo. Ako, inuunawa ko sila. Oo naman. Ang atin lang ho dito, pagbalik po by next week, ha? Sige, magkakaalaman tayo dito po sa mga katanungan natin para sa kanya. Hopefully makausap na Okay, natin siya. Kasi sige. namimiss na natin siya dito. Oo. Sige, Marami samantala tayong mga tanong kapatid. Kung may nabigyan na Tingnan daw natin, last ha? week. Opo, oo. ito muna sa ating linya ngayon, si Mayor Benjamin Magalong, dati pong miyembro ng ICI. Mayor Benji, maganda umaga po. Salamat sa panahon. Good morning, Sir Ted. Good morning po sa ating mga viewers and listeners. Opo, Mayor, ano po ang inyong take dito po sa resignation po ni Binibining Fajardo bilang miyembro po ng komisyon at ngayon nga po, iisa na lang po natira doon? Well, alam niyo naman, Sir Ted, na nabanggit ko na yan. Nabanggit ko na yan na may magre-resign na naman na as commissioner sometime in early January and napaaga. Anyway, kung wala na hong quorum, wala na rin hong hindi na ho makakapag-proceed sa kanyang mga trabaho to perform the mandate of the ICI. So, eventually ho yan, kung wala talaga ho mapipili pang ibang mga commissioner, siguro ho, ikuha na rin ho nila. I-terminate na rin po yung commission. Mhm. Sa inyo ho bang palagay, dapat pa ho ba na mag-appoint pa ang presidente ng pamalit kay Ginoong Singson at kay Binibining Fajardo o putulin na po talaga itong ICI? Sir Ted, maski na may intention na mag-appoint uli, wala na siguro magbo-volunteer. Yun ang pinaka-challenging dyan, walang magbo-volunteer o walang gusto. Kaya siguro, pinakamagandang course of action yan is talagang i-terminate na siya. Mhm. I-dissolve na. Opo. Doon po sa kaisipan ng pagbubuo ng isang Independent People's Commission na pamalit po dito sa pamamagitan po ng isang Republic Act, Mayor. Opo, meron nga ho, inihintay ko nga ho yun dahil, at least yun, may power ho yun, may authority. Kaya lang ang problema ho talaga is, sino ho may gusto? Alam niyo ho kasi may president yung yung ICI. So ano yung magmo-motivate doon sa mga ilalagay na kakayanin ba natin? Talagang magiging independent ba talaga tayo o baka hahawakan lang tayo sa leeg? Dito ho ba sa ICI President ika ninyo, ano ho ba ang inyo pong naging pakiramdam at ano ho ba ang inyong informasyon
May humawak ba sa kanila? Quote-unquote sa humawak? Sa ngayon, hindi ko pwedeng banggitin, Sir Ted. Siguro isipin nyo na lang na nag-resign ho ako dyan. So far po, dito po sa halos ilang buwan lamang po, no, ng operasyon ng ICI na ito, meron ba ho silang na-accomplish naman po kaya? O naman ho, may mga cases ho silang na-refer. Wala naman ho may mga cases din ho na na-file, pero dahil ho sa kakulangan ng kapabilidad sa investigation, karamihan ho ng mga cases referral. At bahala na ho ang ombudsman na mag-imbestiga. Kumbaga, ni-refer nila, mag-imbestiga. Unlike ho yung sana, kompleto na sana. Kumbaga, it is a case investigation report with the attached complaint na para pag binigay mo pag final sa ombudsman, evaluate na lang sana nila ebidensya. Nangyari ho is, dahil case referral, mag-imbestiga pa ho. Tatagal pa ho yung proseso. Kumbaga, uulit lang yung proseso. Ay, ganun ho yun. Magiging redundant. Opo. Opo. Mayor, ito pong ngayon na controversial na DPWH leaks o kaya po itong kung tawagin ay Cabral Files, alam niyo ho ba ito? Meron po ako niyan, Sir Ted. Kung yan po yung sinasabi. Kasi during the hearing of Ms. Cabral, bago ho ako, on the week na nag-resign po ako, that was September, kailan ho ba ako nag-resign? Yung week ko na yon, na Friday po ako nag-resign, ang nangyari po doon is, during that hearing, tinanong ko si Ms. Cabral, why is it that you are perceived as the most, during the hearing, you're perceived as the most powerful USEC, that you're even capable of countermanding your secretary, the order of your secretary. Sabi niya, hindi naman po. Can you please stand up, sabi ko sa kanya, and please come closer to this digital board and I'll show you a chart showing some numbers. At sinabi ko sa kanya, why is it na dito sa Region 4, dito tayo sa Region 4, ang net ng Misamis Mindoro Occidental under Congressman Tariela nasa 2.5. Bakit nangyari rito is umakyat siya ng 20.9 billion. Anong absorptive capacity ng Mindoro Engineering Office, sabi ko sa kanya. Tapos next, sabi ko, look at this. Ito, Mindoro Oriental. Bakit from 1.5 billion na net, naging naging 20.7. Hindi ko na ho pinakita yung iba pang mga alarming din ho kasi yung iba rin eh. Kaya doon na magmula nun, kung na siya, napaubo siya, tapos bigla siyang humingi ng tubig, sabi niya. Habang uminom siya ng tubig, nanginig na siya. Opo. So, ano po ang inyong assessment sa sitwasyon na iyon, Mayor? Familiar siya dun sa file. Familiar siya sa file. At nung tinatanong namin siya, kami ni Secretary Bates kasi ang agresibo dun eh. Tinatanong namin siya, why did this happen? Sabi namin, can you explain to us paano mo na-increase to? And same with the other congressman. Sabi niya, bigla, sir, utos ni Secretary. Yun na lang ang palusot niya. Utos sa Secretary Bonoan. Oho, yun na lang po yung kanya. Wala na ho siyang maituro, kaya sinabi na lang yan, utos ni Secretary. Opo, yung files na ito, kanin nyo, mayroon kayong sariling kopya? Meron ho yan. Nakuha ko ho yan nung nasa ICI ako. Nasa ICI ako. Yan ho bang files na yan? Yan ho ba yung mga may notation, handwritten notes po? Na yung sa, Sir Ted, yung sa akin, walang handwritten notes po. Opo. Diyan ho ba sa inyong files na yan, meron hong mga may mga acronyms ng mga may mga allocables na mga miyembro ng gabinete? Ay wala akong makikita. Puro ho district representative at yung district engineering office.
Opo. Okay, and then you're talking about the 2025 budget lang po ba ito o even before itong taon na ito? 2025 budget. Pero nung nag-research po kami, tiningnan ko yung 2024, 2023. Nagulat ako na napakalaki ng ginamitan ho namin ng tiningnan ho namin yung yung files ho na nandun ho sa isumbong mo sa Pangulo. Kinuha ho namin lahat yun. And we use a certain type of algorithm para tingnan namin yung 2024, 2023. We were surprised na napakalaki ng Central Managed Fund ng DPWH. Central office po ang umahawak sa budget. Yes, centrally managed. Opo. Centrally managed fund. Mhm. Ito yung mga umaabot yata ng mga 500 to 700 billion. Billion, no? Mhm. 500. Laki ho. Opo. Mayor, ito po ngayong sinasabi nila Congressman Leviste, maging ni Senator Ping Lacson, na mga napansin nga nila na bakit pati mga miyembro ng gabinete, undersecretaries daw po may mga alokasyon ng DPWH budget. Sa inyong, during your stay sa ICI, napag-usapan niyo ba yan, yung isyong yan, na meron pong mga ganun po ng mga alokasyon? Wala po kaming napag-usapan. Wala rin po kaming findings tungkol po dyan. Kaya nagulat po ako na may mga allocations po pala na talagang malalaki. Kaya pasensya na ako kay Sir Ted, kulang po ako ng information. Opo. Sa ganito po kasi ngayon na mga bagong informasyon na lumalabas, although siguro kahit na po may question kung paano nakuha ito, ang importante po, totoo ba itong mga files na ito, no? Opo. Sa inyo, mukha pong sobra ang lawak, sobrang, kumbaga, mas lalo pang naging klaro ang picture na ang dami pong posibleng masangkot dito. Kung napondohan nga yung mga alokasyon na yon at na-bid out yung project at nakapaglabas ng pera ang gobyerno, tingin ho ninyo gaano karami ito? Kakayanin ba ito kaya ng ombudsman lamang o ng DOJ o kailangan din talaga ng isang independent commission para magkaalaman? Sir, just look at the cases na nakita ko namin based dun sa pag-uusap po namin sa DPWH. According to DPWH, nung nag-uusap po kami nila umaabot po ng 240,000 yung cases po sa kwan. Yung cases po yung cases po sa anomalies since 2016. Tapos out of that number, 30,000 ang flood control project. Sa isang investigating body, siguro mga 5 cases o 6 cases kakayanin niya in 3 weeks. Can you just imagine ilang taon mo tatapusin yung napakaraming kaso? If in case gagawa ho sila ng isang independent na body na may power, kailangan siguro baka 1,000 tao ang kailangan mo dyan para talagang ma-cover niya lahat yung mga cases, yung mga anomalya. So, kasi po, hindi ho naman sa minamaliit natin po ang kakayahan, independence po, and integrity of the ombudsman. Pero dito nga po ngayon sa lumalabas ng mga informasyon, alam niyo ho yun, yung para nakakalunod, no? Kung sakasakali na kayo mag-iimbestiga, paano ito may imbestigahan kung gusto natin malaman talaga kung sino-sino mga sangkot. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang magiging solusyon kaninyo para ho magkaalaman talaga at matulungan po ang ombudsman para ho sa mga gagawing investigasyon? Sir Ted, the unang-una, the local government should already file cases, should take the initiative to file cases. Yung mga ibang mga cross-oriented groups should be working closely with the investigating bodies like PNP, NBI, para ho talagang, it should be a whole of society approach. Hindi ho pwedeng iwanan lang po natin sa PNP
O kaya iwanan lang natin sa NBI o sa ombudsman ang mag-iimbestiga. Hindi po matatapos yan. Kasi ako personally, Mr. Sir Ted, siguro sa dami ng congressman, siguro mga 70 to 80% yan. Damay dyan eh. Diyan sa kalokohan na yan, mga babatas. Kaya iba pa yung kalokohan dyan sa local government. Marami rin dyan eh. Kaya hindi. Alam niyo ngayon, tumatawa lang ho. Masaya ho yung ibang mga congressman, mga ibang mga mambabatas at ibang mga contractor at mga DPWH. Kasi hindi pa sila napapansin eh. Akala nila tapos na, nakatapos na ICI, masaya na sila. Ganun ho yung mood ngayon. Kaya ito talaga, kailangan ho talaga whole of society approach. And that would be our advocacy itong 2026. Na kailangan ho gumalaw na mga local government sa pagpapile ng mga kaso. Opo. Whole of society approach. Mayor, pasensya na po, talagang kailangan na natin itanong ito. Ano ho ba ang inyong pong kaalaman, karanasan o informasyon? Kasi po, ang magiging timon talaga dito, ang presidente, di ho ba? Mismo. Kasi nasa kanya ho yung power, no? Nasa kanya po ang resources. Pero meron ho bang mga pagkakataon na hindi po magiging ganoon ka sincero ang aksyon ng presidente kasi baka umabot sa pintuan ng presidente ang iskandalong ito? Magandang katanungan nga ho yan, Sir Ted. Ako personally, nakita ko sa Ilocos Norte. I know that the president is not aware of what really happened. Pero doon pa lang ho sa Ilocos Norte, yung pinuntahan ho namin ng mga projects doon, talagang maanumalya na eh. Tapos meron pa nga ho doon na dineclare nilang force majeure. At nung kinakausap ko na yung mga residente doon, community doon, natataranta na yung mga district engineer. Dahil mali-mali yung binibigay nilang informasyon sa akin, tapos nung tinatanong ko na yung residente, hindi ho totoo yan. Ganun. Ibig sabihin kung merong force majeure doon na nilagay nila doon sa Gabo pa na lugar mismo ni Senator Amy, ano pa kaya doon sa ibang lugar? Kaya napakarami ho talaga. Isa pa ho, napakalaki ho ng pondo na nailagay ho sa Ilocos Norte. Isang distrito pa lang ho yun umabot na ho ng 12.9 billion noong 2025. Iba pa yung ibang distrito. Kaya can you just imagine yung absorptive capacity? Kaya talaga hong daming maanumalya. Kaya siguro siguro kailangan din ni Presidente talaga na magbigay pa ng matinding salita para imbestigahan na rin yung mga nangyari sa Ilocos Norte. That's the only thing na talagang maipakita niya talaga na sincere siya rito sa pag-iimbestiga. Are you referring to the district of Congressman Sandro Marcos? Malaki rin ho natanggap. Based din doon sa natin, doon sa files na naibigay ho sa atin. It's about 13 billion din na natanggap niya no 2025. Tapos iba rin ho yung sa ibang district pa ng Ilocos Norte sa 2nd district. From 2 billion natanggap nila 7 billion din. So can you just imagine for the entire Ilocos Norte, to almost 20 billion for 2025 ang naibigay dyan. At may mga choice na dyan, may mga pinili lang na mga contractor dyan. Saan distrito? Nakita ko yun Saan pong distrito may mga ghost projects po sa Ilocos Norte? So far Hindi during ko your na time? Sir Ted, hindi ko na po masabi. Nung nagpunta ho kami doon, wala ho kami nakitang ghost project. Pero maanumalya ho, substandard, meron ho. At yung dineclare ho nilang force majeure na project ho doon sa Gabo, ayun ho, sana ho talaga matindi ang pag-iimbestiga na gagawin ho doon. Opo. Kasi ho, talaga yon, anomalya ho talaga yon. Wala pong ghost project na inyong nadiskubre pero meron ka rin yung substandard at may mga questionable pong proyekto. Kaninong distrito po yun? Ay sa Gabo po So kung Gabo,
malamang ho siguro, first district ko yun ng PAN, ng Ilocos Norte. Opo. Yung ICI ho ba gumawa ng report? Kasi hindi pong inaabangan ng iba eh. Yung, di ba, bagamat referral po lamang ito for further investigation, gumawa ho ba ng report ang ICI investigators dito po sa sa mga distrito po sa Ilocos Norte? Nakaikwan na po yun. Hindi ko po alam kung gumawa po si General June Asurin. Mhm. Kasi po, kaya po ako napunta doon, despite the fact na nag-resign na ako, was on the invitation of DPWH. Hindi po ICI. Mhm. Opo. Opo. So, kung ganyan po na so far ho, wala kami narinig, tayo narinig po no na official rekomendasyon o report po ng ICI tungkol diyan o maging DPWH. Ano po ang inyong suggestion para po magkaalaman din? I mean, kung mali yung report tungkol sa substandard, maitama po kung sakasakali man. Ano po ang inyong rekomendasyon para ho dito maramdaman ng taong bayan na walang sinisino? Ano po at lahat nga po ay mananagot? Well, kailangan ho talagang maging transparent po ang ating administrasyon. Any declaration of announcement of or pronouncement of the president na sabihin niya na I want all these projects sa Ilocos Norte or sa Region 1 investigated as soon as possible. Malaking bagay po yan na babalik po yung tiwala sa kanya. Hindi lang po sa ibang lugar. Kasi talagang kailangan maramdaman ng tao talaga yung sincerity. Sa ngayon hindi nila nakikita because with all this, hindi naman na-perform talaga ng ICI yung kanyang mandate. So, kailangan talagang magsalita pa ang ating presidente. And I'm pretty sure naman na ako personally, naramdaman ko naman yung kanyang sinseridad nung nagbigay siya ng mga, nag-uusap po kami at nung nakita nyo, mga nagbibigay siya ng instruction. Sana ganun mangyari. Opo. Opo. Dito po sa inyong lalawigan sa Benguet, kayo po'y katuwang na dyan na nagbigay po ng dokumento, ebidensya sa tanggapan ng Presidente at maging kila Vince Dizon. Sa inyo ho bang pagtansya ngayon, solid na po talaga ito? Itong mga usapin po ng overpriced substandard projects in Benguet sa Lone District ng Benguet? Marami na may mga na-file na po kami rito. At meron pa naimbestigahan pa. We're working closely with CIDG and the NBI para talagang makover lahat kasi napakarami anomalya. Kumbaga, napakarami anomalya. Siguro nahihit pa namin baka 1% lang po O baka wala pa 1%. Sa dami ng anomalya, patapos hindi lang po yung grupo nila Eric Yap ang involved. Meron pa yung mga G60. Meron pa yung UDL, meron pa yung Balintugan. Yan yung mga yan, magkakasama naman talaga yan, mga yan. Magkakasabwat yung mga yan. Dito po sa Benguet na mga sinasabing ari-arian nila Eric Yap and Company, nakumpirma niyo ho itong mga sinasabi po ng mga ari-arian nila? Sa kanila ba ho ito nakapangalan o may mga dami sila? Dami yan. Karamihan ng mga pag-aari ni Congressman Yap nandun sa pangalan ni Ralph Robinson at ni Anthony Ching. Yan lang po yung mga favorite ko ng mga pangalan dyan. Ano-anong mga ari-arian to, Mayor? Ay napakarami ho. Mga malalaking lupa, malalaking buildings, hotels. Hindi lang dito sa Benguet, meron dyan sa Metro Manila. Napakalaki yun, yung binili dyan sa Alfredo ng ACT-CIS. Tapos meron din dyan sa Sablan area. Sa Baguio, napakarami. Sa Benguet, napakarami. Amazing talaga. How were they able to acquire all of this? And this were acquired, anong time frame nito? Ako, ang alam ko, mga since 2020, during the time of pandemic, nag-umpisa na yan. Napunta na sila rito. Opo. Sige po.
Mayor, kami po ay sa kakapustan lang po ng oras, kami po naman po ay hindi po naman itong aming huling tawag po sa inyo at kami ngay lubos na nagpapasalamat po sa pagbibigay po ng panahon para ho natin mas maintindihan itong napaka-importanteng isyong ito ngayon. May pahabol na po tanong si Chacha. Go, Cha. Oh, yes, Mayor, Tata. yes po, good morning po, Mayor. May nabanggit po Good kayo morning. na maraming ari-arian pero nakapangalan sa ibang tao. Kaano-ano po ni na Eric Yap yung pinagpangalanan nitong mga ari-arian na binabanggit niyo po? Close association niya sa business. And it's a public knowledge. Mga close Public associates. knowledge na dito sa Baguio at sa Baguio. Oo. Meron po ba dun sa mga dokumento na hawak ninyo na magpapatunay na talagang ito ay kina Eric Yap at ipinangalan lang dito sa mga taong ito? Sa ngayon, wala akong ebidensya dyan. Mhm. Wala akong, pero, sa ngayon talagang nandun na sa hawak na ng ombudsman. Meron na rin link I presume, meron na rin link ang AMLAC. Opo. At naibigay naman na natin lahat. Yung mga dokumento na yan, naibigay naman natin, iniwanan na natin lahat sa ICI at ganoon na rin sa DPWH. Oo. Mayor, nabanggit niyo po kanina meron na kayong mga na-file na kaso. Ano exactly pong kaso ito? At bukod po kina Eric Yap, meron pa po ba sa ibang tao? Meron. Yung sa rock netting, pinahil natin sa Balintugan. Pero mismo yung contractor doon, sabi niya, Mayor, isa to sa pinakamalaking contractor ng rock netting, not only in Benguet but in the entire Philippines. At sabi niya sa akin, nung nagkaroon kami ng one-on-one meeting, face-to-face, sabi niya, Mayor, tapatin na kita. Yung buong Cannon Road na yan at yung ibang lugar dito sa Benguet at sa ibang lugar pa ng Cordillera, 90% yan substandard. Bakit? Bakit mo sinabi? Iisa lang sir ang pinanggalingan ng mga na yan eh. Isa lang ang pinanggalingan ng source ng materialis yan. Kanino galing? Sa kanila congressman. Yung pong contractor na ka-deal po nila doon sa rock netting, yung tinutukoy nyo po na nagsasabi na 90% substandard. Balintogan ako. Yes. So may Tapos meron pang isa rin. Yung mga solar lights dito, napakaraming anomalya. Yan. May final kaming ghost project dyan sa Benguet area. May mga susunod pa po kayong kaso sa 2026 na inaayos nyo po ngayon? Ay napakarami. Kuminsan overwhelmed na eh. Kasi you cannot just simply focus on investigation. May trabaho rin ako bilang mayor. Opo. I'm doing it sa kwan lang. At may initiative as mayor. Oo. At yung hinihinging tulong ni Secretary Vince na kung pwede, tumulong pa rin ako. Yun na lang ang pinanghawakan. This is for the Yap Kasi brothers. Oo. Mayor, yung pong kaso for Eric Yap or for Yap brothers po, yung na-file nyo na? Yeah, yung sa rock netting, makakasama sila doon. Kasi eventually, during the actual na investigation of ombudsman, malalaman na yung mga supplies came from the Yap brothers. Oo. Yung solar light, lalabas din yung isang close associate nila doon. Yung Samidan, yung MG Samidan, nasa top funding to. Nasa top contractors team to. Napakalaki rin nito. Again, may mga membro sila na associated din kay Anthony King. Close associate of Eric Yap. Kasi kaya ako po ito natanong dahil lang sabi nyo nga po kanina, ini-encourage nyo na yung mga LGUs to act on their own, Mayor. Yes, oo. Kaya ngayon ang pakiusap ko dapat talagang, otherwise hindi talaga matatapos Baka itong taon nga na to, duda ako kung merong 20 cases o 30 cases. Opo.